Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang tinatampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang inyong mga pangako sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mangamkam, walang katapat sa masama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginip ang mga karawahe. Sumusugod ang mga bayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineve. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasapa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at maghiganti, hanggang sa sila'y humampay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililitas ng poon ng kanyang bayan, siya'y mahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayon ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihaasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta po kayo? Lalo po yung mga nag-aalaga ng pasyente, yung mga nasa ospital, yung po mga bantay na ilang araw ng puyat na puyat. Yun din po yung mga kaanak, yung po mga medical personnel, mga doctor, nurses, nurse aid, assistants, pati mga non-medical na tumutulong po na staff sa mga ospital. Gayun din po kayo mga nasa bahay na nag-aalaga po ng mga may sakit. Kumusta po kayo? Nakumusta nyo rin po ba ang inyong mga kasama sa bahay? At yun din po yung mga pasyenteng sa bahay na nananalagi. Kayo po'y kasama sa patuloy natin pinapanalangin dito po sa atin sa ating mga healing masses, hindi lang po kay Father Edong pa sa lahat po ng ating misa. Kayo po'y aming inaalala, yung po yung mga kanina'y nagbigay ng prayer request sa ating pong healing touch, mga kapanalig, kasama po kayong lahat. Gayun din lahat po ng mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak na may karamdaman, kayo po ay ating pinapanalangin. Sa atin pong pagbasa ngayong araw, naalala ko po kasi yung paborito kong santo, si San Ignacio de Loyola. Kaya po ang aking profession name ay Ignacio, Edward Ignacio Dantes, SSP. Kasi marami po kaming pagkakahalintulad at pagkakaiba. Una, malayong-malayo po ako sa kanya kasi siya po isa'y dakilang santo. Ako lamang po naman ay hindi. Si San Ignacio de Loyola po ay dumanas ng maraming sakit at pagdurusa. Lalo na doon pong siya ay makanyon at halos malumpo. Siya po kasi ay bahagi ng hukbo ng mga sundalo at nakikita lamang niya ang kanyang buhay bilang pagsisilbi sa palasyo. Pero dahil po sa naging paghihirap niya, nagbago ang kanyang buhay. Naitanong po niya sa kanyang sarili na ano ang mapapala ng tao kung makakamtan niya ang buong mundo? Ngunit mawawala at mapapahamak ang kanyang sarili. Gaya po ito na nakasaad sa ating mabuting balita. Siya ay nagpakadalubhasa pagkatapos umakay sa maraming tao at nagsama pa ng maraming miyembro na makakatuwang. Ito nga po yung tinatawag na Society of Jesus o ang Kumpanya ni Jesus. Tayo po ay tinawag ng ating Panginoon na siya ay sundin, na siya ay sundan bilang mga disipulo. Bitbitin po ang ating mga sari-sariling krus. Ano ba yung sari-sariling krus na ito? Na tayo ay magmahal ng kapwa-tao, lalo na yun sa ating mga nasa paligid lamang. At kailanman po tayo hindi iniwanan ng Panginoon, kahit po madalas ay napakahirap namang sundin ang mga iniwan niya sa ating tungkulin. Yung po mga reglamento ay mahirap talagang sundin. Kaya dapat una nating minamahal ang Diyos na walang ibang kahati. Matapos po noon, tayo ay nakasisiguro na sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat nasasanay na tayo ay parang nakaangkla lamang sa mundong ito, lalo na po sa kung ano ang mayroon tayo. Parang habang nga pong kumakapal daw ang ating pera ay numinipis naman ang ating pananampalataya. Mas pinapahalagan pa po natin madalas ano ang mayroon tayo, sino mga kakilala natin, at lalo na sino ba yung mga mahal sa atin, kasi yun ang mas madaling mahalin kesa dun sa mga hindi nagmamahal sa atin. Tinawag ni Kristo ang kanyang mga apostoles na siya ay sundin. Pero dapat daw kalimutan ang sarili.
Father, parang mahirap. Paano yon? At hindi lang kalimutan ng sarili, bitbitin ang sariling krus. Naku, Father, naloko na 2 napakabigat na gawain. Kasama nga po sa pag-iwan sa sariling pamilya, ito po ang pinaiiwan sa atin para makatuloy sa landas ng paglilingkod sa Diyos. Pero tayo naman po ay may kanya-kanyang kwento ng pag-alis sa ating bahay at pag-iwan sa ating mga magulang. Iniwan hindi dahil sa pansariling intensyon, pero para din bumuo ng sariling pamilya. Lalo na po sa mga nagsipag-asawa at matapos naman ay sundin ang nais na bokasyon. Gaya po naming mga pari at madre na nagsisilbi sa Diyos at sa bayan. Alam po ng Panginoon kung gaano kalalim ang pag-iibigang ito, lalo na po sa mga magulang at mga anak, kahit nga po sa magkakaibigan lamang. Pero isipin po ninyo ang naging pamilya sa Nazaret. Gaano malapit si Kristo sa kanyang mga magulang. At ang lahat naman po ng pamilya ay ginagawang banal sa pagtanggap po natin ng mga sakramento, sa panggap din po natin ng mga biyaya. Lalo na po yung magagandang bagay na dumadaan sa ating buhay, ang ating pong pamilya ay pinagmumulan ito. At dito din po natin tinatanggap yung ating mga kasayahan. Masaya tayo kapag napapasaya natin ang ating pamilya. Pero para sundin po si Kristo, ang ibig sabihin ay magsakripisyo. Paano ba bibitbitin ang krus na ito? Hanggang saan ko kayang bitbitin ito? Kagaya nga po ako, sinasabi ko sa inyo, lalo na po yung mga kapanalig na mahigit 1 taon ko nang kasama dito po sa programa. Kilala niyo na po ako. Ako po ay galing sa telebisyon bago po nagpari. Ako po ay producer at director. Matapos po iniwan ko yon. At ako po ay pumasok sa pagpapari. Galing din po ako sa isang napakalaking pamilya. Yun lang po ang ilan sa aking iniwan. Pero nung panahon po kasi ni Jesus, kapag wala kang pamilya, pwede kang ituring na kaaway ng batas. Kasi wala kang kinakaaniban, wala ring grupo nagpoprotekta sa iyo o magtatanggol sa iyo. Ang pamilya po ang pinag-aagusan ng mga mabubuting bagay. Gaya po ng kapanatagan o seguridad para sa sarili. Lumalaki po ang batang siya ay secured kapag alam po niyang meron siyang pamilya, meron siyang mga magulang. Kaya po ratigal ang sinasabi sa ating mabuting balita na hindi na daw natin kailangan na natin iwanan ang mga bagay na ito. Pero hindi naman ibig sabihin ng Diyos na kapag tinalikuran natin ang mga ito, ay tinalikuran na rin natin ang ating mga mahal sa buhay. Tinalikuran na rin natin ang mga kaibigan. Hindi po ganon. Sa halip, may ibibigay sa iyo ang Panginoon na magiging katuwang mo sa iyong gagawin, sa iyong pagsisilbi sa Kanya. Yung hinihili mong pamilyang akala mo'y nawala, ito'y madadagdagan. Patuloy po yan sa aking mga kapatid na pare. Mula po ako sa Society of St. Paul. Hindi po nababawasan ang aking mga kamag-anak, lalo pang nadaragdagan. Kasi ang pamilya po ng aking mga kapatid na seminarista, ngayon po ay mga pari na, ay pamilya ko na rin. Kaya po kapag may nangyayari sa kanila, lalo na po itong mga nakahuling araw, na may mga magulang silang pumanaw, kami rin po ay apektado nito. Kasi ang kanilang mga pamilya ay pamilya na rin namin. Kasi ganoon naman tayo mga kapanalig. Parang laging iisang pusod. Sinasabing, my brother from another mother, my sister from another father. Ako nga po ay galing ng kahapon sa Bulacan. Actually kanina. Kaya lang ilang oras na yung pagitan. Dahil nga po naka-1 taon ng aking tatay Eddie, sa kanyang kamatayan, kami po ay nagsama-samang magkakamag-anak, magpipinsan, at yun po yung mga kanyang kapatid at yung mga kaanak. Mula po ako sa San Miguel, Bulacan, dumating po yung mga taga-Baliwag at ibang bahagi pa ng Maynila para po makipagdiwang sa amin. Pag tinatanong nga po nila ako, sabi ko, mahirap pa rin ang nangyari kasi nawala na ang tatay. Pero alam ko ang kanyang pagmamahal para sa amin, doon kami sigurado, kaya kami po ay magpapatuloy. Naririyan naman po ang kanyang
paggabay at pakikilakbay gaya rin po ni Kristo na hindi naman kami iniiwanan simula't simula pa ng aming paghihirap at pagtatanod para sa aking tatay. Pero ngayon po kasi ay hindi ko na ito binabata mag-isa. Alam ko pong naririyan ang aking pamilya, ang aking mga mahal na kapatid, ang aking nanay. Ito po yung mga kasama ko sa lungkot at ligaya. Nagkatinginan nga po kami ng nanay ko at mga kapatid ko kasi akala namin hindi kami tatauhin. Ako po ay naghanda ng maraming pagkain pero napakalakas po ng ulan. Hanggang ilang sandali bago po ako nagmisa ay tumila. Marami pong dumating at maraming nagdasal para sa aking tatay. Ganun po, ipaiiwan sa iyo ang lahat ng mayroon ka at magsisilbi ka sa Diyos. Bibitbitin mo ang sarili mong krus. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, marami po tayong pinipili kung paano natin paglilingkuran ng Diyos at ang ating mga pamilya at ang mga taong malapit sa atin. Para po sa mga taong ibinigay sa atin ng Diyos, ipinahiram sa atin gaya ng aking tatay, pinagkatiwala bilang mga tunay na pamilya. Lahat pong ito ay pinagdarasal natin para po sa kagalingan ng mga may sakit at para po sa inyong mga kapanalig. Amen. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw. Sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon, manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili ng naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating idalangin, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang pagpatagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdurusa at namatay para sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kailingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan, na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak na iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Uminirahan mo sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyon sa kanyang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang siya'y aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niya na totoong dakila. Kaya kaisama ng anghel na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapit mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Edelberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan at siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa niya si Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na yung pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Birheng Maria, Ina ng Diyos. Si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo, lahat ng mga banal, si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, si San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris na ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos, si Kristo Jesus na ating Panginoon at Diyos, ating idalangin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagloban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo-salo mo sa banal na pakinabang, ay iyong tuwangan sa ginawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo ipinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mo maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, tagdayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at kasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at takas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang maibati nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihili namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin mo ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapagpanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lahat. Lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at papayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat
sila ng tinapay mula sa na langit. naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang buwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Edward Dantes, SSP, sa kanyang Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba